let's get ready to rumble! Yo, what's up mga katek? And welcome back again to my channel. And sa araw na ito mga katek ay meron tayong gagawin na video na isang Sony, bali 6 blink to. And alam naman natin mga katek na kapag 6 blink ay yung backlight ng problema. So ngayon mga katek ay ituturo ko sa inyo kung paano i-disable yung kanyang protect. Kasi nagpo-protect siya kapag kahit na mayroong isang pundido na backlight ay magpo-protect itong Sony na to. So ngayon mga katek ay i-disable natin yun at i-share ko sa inyo yung mga technique na pwede nyo gamitin kapag nag-home service kayo mga katek. So yan, simulan natin to. Yo! Shoutout sa'yo! Ninyo Tech PH. So ayan mga katek. Sorry kung wala daw. Tinaw ba daw? Oo, niya na. So ito yung unit natin ngayon mga katek. Isang Sony na 32 inch LED TV. So bali ang model nito yan mga katek ay KLB-32R30B. So ngayon mga katek ay check natin to kung para makita yung problema. Plug natin. Yan. So pindutin natin yung power button niya dito sa likod mga katek. Ayan. Ulitin natin. Ayan. Ayaw pa rin. Naku po. Nagkamali tayo ng saksak mga katek. Ano ba yan? So ayan. Pindutin natin ulit. Tricks na. Ginang yan. Ayan, so nag-iilaw na siya, nagkukulay green na. Tapos lumabas na yung logo ng Sony. Papunta na sir. Porsyente na lang. Ayan mga katek, yung logo lumabas. Tapos magsa-shutdown. Ayan, kalabas naman yung logo nito. So ayan mga katek, bali nagbi-blink na siya. Ayan, kung makikita nyo mga katek. So bilangin natin. So yan. Bilangin natin mga isa, dalawa, tatlo, 4, 5, 6. Tapos nag-stop. So ayan mga katek, yan ang problema nito. So ngayon mga katek ay mabuksan natin to. At ituturo ko sa inyo yung paano mag-disable ng kanyang protect doon sa kanyang PWM na para sa backlight. So ayan, so magpapalit muna tayo ng damit kasi nabasa ng ulan. So yan mga katek, tayo ay nagbabalik na. Tapos na tayo magkapagbihis kasi yung damit natin ay nabasa ng ulan kasi maulan dito sa amin ngayon. So yan mga katek, bali ito yung pag ganitong problema mga katek, 6 blink ay problema nito sigurado yung backlight. Pero minsan meron namang hindi pundido na backlight dito, meron lang talagang nag-change value or iba ng nag-change ng kanyang resistance yung mga bulb dun sa ating backlight. So ngayon mga katek, meron tayong mga pamamaraan nito kung pwede nyo itong magamit kung nag home service kayo, lalo na kung talagang yung matinding pangangailangan talaga, yung kinakailangan talaga ng pagkakataon, ito ay magagamit nyo ito mga katek na hindi na papalitan ng backlight. Kasi ganito, lalo na pag home service kayo, yung backlight ay nasa ilalim nito babaklasin yung kanyang panel. Tapos kailangan yung ilagay doon sa safe na lugar kasi pag nasira yun ay patay tayo nun. Tapos tayo doon sa may-ari pag nasira or nabasag yung panel. So talagang mahirap kapag nag home service kaya kailangan talaga yung malaking espasyo at meron tayong magandang lalagyan dun sa kanyang panel pag tinanggal natin. So yung mga katek, ito ay ginawa ko kapag meron ako home service. Ito lang gagawin kasi lalo na kung malayo mga katek ay kailangan natin at wala tayong nadalang pamalit and walang available na ipapalit natin, ay kailangan natin gawin to. Ito yung ginagawa ko na mga technique. So bali ito yung kaniyang backlight driver. Ito yung PWM nya. Bali number nito mga katek ay BD
937 EFB. So meron itong, bali ang gagawin natin dito ay i-disable natin yung protect nya, o bubulagin natin o dadayain natin yung kanyang mainboard, kasi itong backlight driver nito, sana yun, ito pala, kapag merong nag-change ng resistance ng isang bumbilya ay dinidetect ng PWM na to, tapos nagbibigay ng feedback dito sa ating CPU or mainboard or processor IC. So napaka stricto kasi nito ng Sony, ang daming protect nito ng Sony. So ngayon mga katik ay dadayain natin to, disable natin yung kanyang protect kung talagang kinakailangan. Pero mas maganda sana mga katik kung meron naman kayong oras at magandang space o lugar sa pagtatrabaho nyo, lalo na kung dito sa shop ay palitan na lang ng backlight. So badli ito yung pin out nito mga katik. Ayan, ito yung pin number 1. Saan ba yun? Ito yung pin number 1 nya. So magbibilang kayo dito pala mga katik. Ito yung pin number 1. So bilangin nyo to, ito yung 1 at tapos ito naman dito yung 20, tapos ito naman yung 21 hanggang dito 40. So kung bibilangin natin, walang tayo ng pangtutok. So ayan mga katek, bali dito tayo. So ayan, malayo pala. Ito yung 20, tapos ito yung 21, tapos ito yung 40. Bali ito yung kanyang circuit protect mga katek, or current protect ba to, basta na sa kanyang pin out ay nakalagay doon ay CP. So minsan naman may inilagay doon na pin out ay yung OCP, o kaya overload current protect or overload circuit protect, kung ano bang tama doon, kayo nang bahala mga katek. So ito yung kanyang pin 31, yung CP ng ating pin out sa ating PWM na backlight driver. So ngayon mga katek, dalawang option ang gagawin natin dito. Kung napapansin nyo, itong napakalayo pala natin. So ayan, itong pin yung kulay puti, ito yung supply. Ayan, ito yung 19, tapos nag-invert. Then itong tatlong to, ayan, kung mapapansin nyo ito, baliktarin nga natin. So ayan mga katek, bali ito 1, 2, 3. So ito yung linya, tatlong linya na to, ito yung magkakadugtong na positive line. Ayan. So ngayon, posible meron nang nag-change ng value o resistance ng ating bulb, kaya nagbabago yung voltahe na nagiging feedback dito, ipapasa dito sa ating PWM, tapos ipapasa naman doon sa protect doon sa ating processor. So ayan mga katek, bali ang gawin natin dito, first option natin mga katek, itong tatlong to, ayan, medyo blurred, ayusin lang natin. Ayan, bali idudugtong natin yan dito, tapos dito. So bali short natin tong tatlong to, kasi minsan naman kung 40 inches above, pati to, kasi bali 5 strip yung nasa mga 40 pataas. Ito ay 32 lang, 32 inch. So bali tatlong strip lang ginamit nito. So ito lang yating didugtong mga katik. Ito, huwag nyo idudugtong tong isa to, kasi ito yung supply, ito yung 19 volts na supply sa ating backlight driver. So bali pupus muna natin to mga katek. Bali mga katek, bali naidugtong na natin yung tatlong linya na pupunta sa kanyang backlight. Yan mga katek. Yan, may nahinang ko na at nilagyan ko ng jumper. Yan mga katek, ito tatlong linya tong idinugtong ko. So ngayon ay check tayo. Check tayo ngayon mga katek. Yung supply. Yan. Tapos
i-plug na natin mga katek. And ipapower on pa sana, ipapower on pa natin mga katek. So ito yung power on niya, ito. Ayan. Hirap boy. So tingnan natin. Duh. Tingnan natin dito. Switch rin ko ba? So ayan mga katek, kung nakikita nyo mga katek, yung kanina lumabas yung logo ng Sony tapos hindi na maka-proceed. So nagsha-shutdown siya. So ngayon mga katek ay hindi na siya namamatay mga katek, hindi na siya nagsha-shutdown ngayon. Kasi parang dinaya natin yung kanyang mga protect mga katek dito. So ito yun ang first option mga katek, yung una na ituturo ko sa inyo. And meron tayong pangalawang option na gagawin. So at least nakita nyo mga katek nga gumana yung ginawa natin dito. Hindi na siya nagpo-protect. So ngayon mga katek, tanggalin natin yun. Tapos yung pangalawang option naman yung ating gagawin. So ayan, i-unplug natin to. Tapos tatanggalin natin tong kanyang yung ating dinugtong, yung ating ginamper dito mga katek. Tanggalin muna natin, pause muna natin ulit. So ayan mga katek, tumahimik ka nga dyan. Yan si Ninyotik mga katek, oh. Nambubuli na naman yan. Ito ng video ni Ryan kaya pa. So ayan, oh, ulit. Ay, aprende yan. So ayan mga katek, ang gagawin ay yung second option natin dito. Ito yung gawin natin. Bali, ito yung pin 31, yung sa diagram natin. Ito yung pin 31, ito yung CP. So yun ang circuit protect or current protect ba yun? So kaya nang bahala kung ano yun. Bali, ang gagawin natin ito mga katek, bubulagin natin ulit yung kanyang protect, o dadayain natin ulit yung kanyang protect sa pamagitan ng, bali itong pin number 31, yung CP nya, ay maglalagay tayo ng 10K mga katek. Ito 10K resistor na idadropping natin doon sa pin 31 papuntang ground. So bali yung connection nito mga katek, yan medyo maliit nya. Bali ito dito sa capacitor na ito, tapos connect natin dito sa kanyang ground. So sana nasundan nyo ito mga katek. So sandali lang, pupus natin ulit at isusulda muna natin o hihinang. So pause tayo ulit mga katek. So ayan mga katek, bali natapos na nating maihinang o na-resolder yung pin 31 na CP na papuntang may dropping na 10K resistor na papuntang ground. So ayan mga katek, kung nakikita nyo, yan nasa banda, nasa capacitor siya. Yan sa pin 31 at nilagay natin at nag-dropping tayo na papuntang ground gamit ang 10K na resistor. So kung napapansin nyo mga katek, tinanggal natin yung tatlong linya na to, yung ginamper natin dito, tinanggal natin yun. Tapos ito yung ating pangalawang option mga katek. So ito yung ginawa natin. Ayan, sana nasundan nyo ito mga katek. So ayan, medyo nahirapan pa ako sa paghinang nito mga katek kasi sobrang liit. So ayan, kunting tiyaga lang at patiis at pasyensya at kunting careful na rin kasi maliit talaga yung linya nito mga katek. So ayan, check tayo ulit mga katek. Lagyan natin ng supply, tapos plug in natin ulit. So tingnan natin dito. So lumabas yung logo niya, Sony mga katek. So ayan mga katek, gumana ulit yung ating pangalawang option. Nadaya natin yung kanyang protect nito mga katek. So ayan,
So kung mas maganda talaga mga katek kung mayroon tayong mga mataas na oras at mga magandang space, lalo na dito sa shop, ay palitan natin yung backlight kasi yung ginawa ko dito mga katek, hindi talaga nagtatagal mga katek eh. So pwede lang to siguro sa mga kapag nag home service ka, yung sadyang kinakailangan talagang gawin. Kasi 3 beses ko nang ginawa to tapos hindi tumagal. Bumalik ng 1 buwan, bumalik yung problema, tapos marami ng nasirang mga backlight. So mas maganda talaga kung palitan na natin mga katek. So at least may natutunan kayo mga katek kung paano i-disable yung protect do kanyang PWM para sa backlight. Kasi nagamit ko tong technique na to eh, yung tuwing nag home service ako mga katek. So ayan nga. So gawin natin to pag kinakailangan talaga ng panahon. So ayan. So ayan mga katek. Bali pinalitan talaga natin ng backlight mga katek. Ang problema nito, yung backlight ay medyo mahina na yung ilaw at saka change value na yung resistance nito. Resistance niya. So bali ito yung kinuha natin, 3 volts na backlight. Bali pinalitan natin mga katek, hindi naman siya pundido, nag-change na lang yung kanyang resistance, kaya mahina na kanyang ilaw. So ayan, tinanggal natin yun, medyo pangit na tingnan ito, di ba natin nabalik yung screw at but yung mga binaypas natin na mga protect dito mga katek, yung di-disable natin na protect ngayon, ay bali tinanggal na natin yung kanyang ayan 10K resistor, bali tinanggal na natin yan na nakakabit dito sa pin number 31 at puntang ground. So hindi natin kailangan yung mga yung protect, na i-disable yung protect kasi naayos na natin yung kanyang backlight na may problema. So ayan mga katek, mag-check tayo ulit. Yan, plug natin to and makikita naman natin doon sa una na nag auto shutdown siya, nag-shutdown pagkatapos lumabas ng logo ng Sony. So ngayon check natin to, tapos na natin palitan ng backlight. So ayan, angat natin ng konti. Ay naku po, tayo. Ay naputol. Sandali lang mga katik, naputol yung cord natin. Push muna na. So ayan, ay kabit na natin ng maayos. So plug in natin ulit. Ay nako po, kinakabahan ako dun, hindi gumana. So ayan mga katik, lumabas yung logo na Sony. So ayun, hindi na siya nagsha-shutdown mga katik. Kaya tinanggal natin yung kanyang yung binaypas natin kasi naayos na natin yung kanyang backlight na problema. So yan mga katik, so balik close muna natin to mga katik at magsa-shout out tayo. So yan mga katek, bali natapos na natin yung ating ginawa ngayon sa araw na ito. And bago po tayo magtatapos mga katek ay hihinaan ko muna itong ating amplifier. Magaling kang kupal ka. So bago tayo magtatapos mga katek ay gusto ko sanang magpasalamat lalong lalo na sa ating Panginoong Diyos kasi pinalad tayo makuha yung requirements ni YouTube o YouTube yun, YouTube. Ano pa naman yan? So bali nakapag-apply tayo mga katek and 4 days lang yung inantay natin. So ngayon ay na-accept po tayo and congratulate yung YouTube sa atin na tayo ay nakapasa and na-accept yung ating application. So maraming salamat po. Ako po ay taos puso nagpapasalamat sa ating mga solid na mga katek dyan na sumuporta sa ating channel, yung mga kaibigan natin. Salamat sa inyo guys kasi sa mga lahat ng mga nanood at mga nag-comment, salamat sa inyong lahat. And gusto ko rin magpasalamat sa ating GC kasi meron kaming ginagawa doon. So sa mga admin doon sa GC namin, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo ay
nakuha natin yung ating achievement dito sa pag-YouTube o YouTube ba yun? YouTube. So, mga katek, shoutout ko muna yung ating mga kaibigan na mga solid na taga-subaybay at yung mga malupit nating mga katek tulad natin. Sila lang pala na malupit. So yan, number one sa ating listahan ay si Dave Electronics Repair, shoutout sa idol. At kay Joy Masoy Tig TV, shoutout. And kay Marco Francis 713 Mix Vlogs, salamat idol sa laging pagsubaybay sa akin. Ang lupit mo, napakagaling nito. At kay West Jojo Tech, at ito kay Yuan Friend from Iloilo Tech, kay Reynold Zambrano, bago pa lang sa ating bahay, at kay RN New Tech, salamat idol. At kay John Pabrigas Palibli, Jancel Electronics, at kay Nards TV, Benjamin Pasites, at kay Clint Jumar Pacaldo, CGP Repair Shop, Cebu City, and kay Edwin Ayagtek from Daguhoy, Bohol. So, ayan mga katek, salamat sa inyong lahat at sana ay may matutunan kayo sa ating video sa araw na to. So, hanggang dito na lang. To God be the glory. Thank you.